Let's try this. Let's try the Kalinga, baby. Hi! Hello! Good morning, guys! So, dito tayo para itry yung ating kape. Yung binuksan ko sa likod kagabi. So, ayan. Meron tayong iba-ibang klaseng kape or iba-ibang variants ng kape. So, we have Barako, Hazelnut, Sagada. We have two new flavors, yung Kalinga and yung Double Chocolatey. So, tikman ko na yung Sagada, yung Hazelnut, yung Barako. So, abangan nyo kung paano timplahin ang Drift and Go coffee. Yan. So, masarap siya habang nagbi-meeting. Ayan. Okay. So, see you later. I will demonstrate to you how these coffees are used, paano siya ginagamit, paano siya piniprepare, paano siya tinitimpla. So, mga katicha. So, going back, so how can we enjoy the goodness of a drip and go coffee? Kasi paano ba to ginagawa? Testing ko muna. Titikman natin yung Kalinga variant. Okay. So, open it. Bango. And then, you have to open the ears. Yan. So, magiging ganito itsura niya, guys. Yan. Tapos, pupunitin nyo lang yung sa ibabaw. So, magiging open na siya ganyan. Alright. Silipin natin yung nasa loob. Yan. Coffee grounds. Hindi siya pwede timplahin ng direkta na walang pansala. Maano nyo yung mga particles ng kape. Okay? Tapos, bubuhusan nyo lang siya ng mainit na tubig. Mga katitsa. Yan. Tapos, bubuhos lang natin yung hot water. Sa coffee. Una, amoy nyo lang to, guys. Nakakabango. Tapos hintayin nyo siya. Tapos you add sugar on it. So, haluan nyo ng meron akong teaspoon and brown sugar. So, ako, mas gusto ko siya pag yung ganitong coffee brown sugar. Now, aside from that, itong coffee na to, pwede mo siya ulit i-reuse later for personal consumption. Ganun siya so, malasa. Pero of course, mas malasa tong una. Pero kung halimbawa, hindi ka masyadong mahilig sa coffee or ayaw mo ng matapang na coffee, I suggest, pwede ka doon sa pangalawang use. May lasa pa rin siyang kape. Pero again, sa shop namin, isang beses lang. Tapos, it's either, ayun, tinatapon na. Kasi syempre, di naman na yung pwede gamitin sa susunod na customer. No? So, dito, brown sugar. Let's try this. So we have here the brown sugar. Let's try the Kalinga, baby.
Taste good. Kaya pala trip na trip siya nung dalawa kong classmate ng LM. So, ganito ka-easy guys mag-prepare ng hot coffee. Same with kung gusto nyo siya ng iced coffee na version, pwede. Ganito yung ginagamit namin sa Ticha Portal, milk tea shop sa aming coffee variant, no? So, sa mga may shop dyan or milk tea shop din na gusto mag-add ng coffee variant, contact me. Napakadali lang i-prepare nitong coffee. Tuturo ko sa inyo kung paano. Actually, maglalabas din kami ng hot coffee sa mga susunod na months. Pine-prepare ko lang yung mga pang-packaging kasi medyo nagbi-business ka, lalo na food business, drinks business. So, one thing that you should have is the packaging. So, malapit na kaming maglabas ng hot coffee. Maliban sa iced coffee. Kasi iba, lalo na pag tag-ulan, mas gusto nila hot coffee. Kaso medyo disadvantage pag i-deliver. Parang medyo sasaalang-alang yung temperature. Sarap. Sakto. Yung barako na tipang ko ng karaan ang tapang. Pag, yung parang kaya kang ipaglaban, ganun. Okay. So, let's have coffee this morning. So, wala pang kaayos-ayos. So, hila-hilamos pa lang dahil bagong gising. Sarap. You must try this. Tapos, susubukan ko later or kaya bukas yung double chocolatey. Kasi hindi ako pwede ng hindi ako pwede lumagpas ng isang tasang kape sa isang araw. Dahil nakaka-palpitate siya, you know. Kasi dati nung high school ako, mahilig ako sa kape. Siguro kaya ko 3 times a day, 5 times a day, kahit mainit ang panahon. Yan ng Pilipino mainit na, pero kape ang hinahanap, lalo na sa hapon. Umaga, merienda, hapunan, o diba? Minsan pa pag pag may ginagawa ka, busy ka sa mga gawain, so yun, kape ulit. Pag medyo napagod, kape ulit. Kahit katiri ka ng araw, katanghali ang tapat, kape ulit. Sarap. Approve. Order na kayo para matikman nyo. Bye!